Sa makikita po natin sa aking bandang likod, ang magandang tanawin na naglalarawan, ito ang Iligan. Maliit man ang syudad na ito, ngunit binubuo ito ng 44 na barangay at kabilang ng aking kinatatayuan. Kita ninyo ang matataas at malalaking gusali ay hiwa-hiwalay. Nagpapahayag na kulang ang mga ito. Ngunit sa panahong itinayo ito, makikita natin ang pagkakaisa ng bawat manggagawang Pilipino. Kulang man ang mga infrastruktura, maunlad naman ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa pagpapatuloy. Nais kong ibahagi sa inyo ang paaralan kung saan ako nagtapos ng aking elementarya. Naitayo ang paaralan ito dahil sa pagkakaisa ng bawat opisyalis ng aming barangay, gayon din sa mga guro, mag-aaral at mga magulang. Say ko pa ang daanan noon nung nag-aaral pa ako at ngayon. Noon, lubak-lubak at liblib ang mga daanan at hindi na kami makapag-aral dahil tuwing umuulan, puno ng putik ang aming mga uniforme. Sa makikita natin ngayon, konkreto na ang liblib at lubak na daan noon. Dahil ito sa pagkakaisa ng aming mga opisyales at mga mamamayan. Maraming iba't ibang aspeto ng pagkakaisa, pero lubos na nakita ang pagkakaisa ng mamayang Iliganon nang maganap ang di inaasahang trahedya noong ika-17 ng Disyembre sa taong 2011, at ito ang Bagyong Sendong. Maraming nasirang pananim, infrastruktura at maraming namatay na mga tao, pero hindi tumigil at dumagsa ang tulong sa iba't ibang panig ng mundo. Ay isang halimbawa ng pagkakaisa. Nagtutulungan sila upang masolusyonan ang problema ng kanilang komunidad. Kanilang pagkakaisa at nitiin na masolusyonan ang kanilang problema, sila ay naging matagumpay. At ito ang kanilang resulta. Maayos ang daloy ng tubig sa kanal at wala nang mababarang basura. Ang pagkakaisa ay hindi lamang makikita sa isang nangyaring trahedya, ngunit maaari rin itong gamitin upang mapagtagumpayan ang inaasam na tagumpay. Halimbawa na dito ang pag-iensayo ng sayaw. Kung walang pagtutulungan at pagkakaisa sa isang grupo, hindi madaling pagtagumpayan ang inaasam na pangarap.